In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa mabuting balita, malinaw ang sinabi ni Jesus, "Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig at sumusunod sa akin." Kahit harap-harapan na siyang nagsasalita at gumagawa ng kababalaghan, marami pa ring hindi naniniwala. Bakit? Dahil hindi sila handang makinig at sumunod. Ganito rin sa panahon natin ngayon. Maraming naghahanap ng pruweba bago maniwala sa Diyos. Pero ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakabase sa nakikita, kundi sa pagtitiwala. Sabi nga ni San Agustin ng Hippo, naniniwala tayo upang makaunawa. At ayon kay San Ignacio ng Antioquia, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang sa salita kundi sa gawa nakikilala. Ang mensahe sa atin ngayon bilang mga Romano Katoliko, hindi sapat ang alam ko si Jesus. Kailangan sumunod tayo sa Kanya. Hindi sapat ang dasalang. Kailangan isabuhay ang utos ng Diyos. Hindi sapat ang pananampalataya sa isip. Kailangan nakikita sa gawa ng pag-ibig. Halimbawa sa buhay, kung may kaaway ka, magpatawad kahit mahirap. Kung may nangangailangan, tumulong kahit konti. Kung may pagsubok, manatiling tapat sa Diyos. Doon natin naririnig ang tinig ng mabuting pastol.
hindi sa ingay ng mundo, kundi sa tahimik na pagsunod. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, Ikaw ang mabuting pastol na hindi nagpapabaya sa iyong mga tupa. Tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig at sumunod sa iyong kalooban. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Lalo na kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya. Hawakan mo sila at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kura paruko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Pagpalain mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang mamuno ng may katotohanan at katarungan. Patawarin mo at tanggapin sa iyong kaharian ang mga pumanaw na, lalo na sina Papa Francisco, Janet Hiram, at lahat ng aming ipinagdarasal sa pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!